Hello guys, good evening. Basta kayo? This is my first attempt sa pag-vlog ng out of the country trip ko. And it's also my first solo trip. So, punta ako ngayon sa Taiwan. Um, Ganito pala yung feeling na nag-vlog. Nakaka-mental block. Hindi ko alam anong sasabihin ko. So, ayun. Naglalakad-lakad tayo ngayon after natin mag-CR. Kasi dun sa may boarding area sa gate 16 kami, sobrang lamig. Ang daming aircon. Kaya ito, hanap tayo ng hindi masyadong malamig and good thing nakakita naman tayo malapit dito sa may CR. Tsaka wala masyadong tao. Yun nga lang, walang upuan. Pero okay lang kasi mamaya naman sa flight, 2 hours mahigit tayo nakaupo. So lakad-lakad muna tayo. So nandito tayo sa may 4th floor. So as you can see, yan 'di ba, wala masyadong tao. Yung mga pupunta lang dito is yung merong access sa lounge area and yung mga magsi-CR. So kwento ko lang, kahit hindi nyo naman tinatanong kanina dun sa immigration. Nakakatawa kasi as in ilang seconds lang ako. Tapos after ko ibigay yung passport ko tsaka boarding pass, tinanong lang ako if government employee ako. Sabi ko hindi. And then tinanong ako kung kailan ang balik ko. Sabi ko tomorrow night. Tapos sabi niya sa akin, anong gagawin mo doon? May kukunin ka lang. Sabi ko sightseeing lang po and food trip. Ayun, natawa yung IO. Tapos sabi niya, bakit anong oras ba yung balik mo bukas? 3 a.m. pa po. Okay, sabi niya, pwede. Sabi niya, nakakatawa kasi ang dami ko pang pinrint na mga additional supporting documents like COE, payslip, ganyan. Walang hiningi doon kahit isa. So nakakatawa lang. Kinabahan kasi ako kasi yung girl bago ako, ang tagal niyang interviewin. So syempre pag ganun yung nakikita mo, parang feeling mo, lo, baka ganun din ako. Tapos kinakabahan pa ako baka matapos na siya. Matapat ako dun sa IO niya. Pero hindi, dun ako natapat sa katabi niya. So time check, it's now 9:50. Balik siguro ako dun sa gate 16 mga around 10:30 na. Kasi sobrang lamig talaga dun. Yung flight ko pala is 11:35 via Cebu Pacific. So marami pa tayong time. Mas okay na rin na maaga kasi at least di tayo ngarag. Tsaka may time pa tayo mag-chill. Ayun, lalo na Friday ngayon and galing tayo sa Pampanga. Siyempre, pag ganun rush hour, expected na natin yung traffic. Pero yun nga, nakatuwa kasi pagdating ko sa, well, before pala sa bus station, from our house, nag-grab ako. Nakakatuwa kasi in-schedule ko yung grab ng 4:15. Parang 3:45 pa lang nandun na yung driver. So ako naman nataranta kasi hindi pa ako totally ready. Kasi nga, relax lang ako dahil expected ko mga 4:15 pa darating. Ayun, so naghintay tuloy siya. Pero okay na rin yun, di ba? Medyo worried ako kasi first time ko mag-book ng Grab from Lubao to San Fernando. Worried ako baka ma-cancel, ganun. Ayun, puti hindi naman. Tapos umalis kami ng bahay 4 p.m. Nakarating kami sa San Fernando ng, I think, 5 p.m. Oo, mga ganun, 5. Ay, hindi, actually, wala pa palang 5. Yun, wala pang 5. Tapos nakakatuwa kasi, nung bababa pa lang ako ng Grab, iniisip ko kung dadaan muna ba ako ng Mercury or ng Jollibee para bumili ng Ersiflora at saka, Ersiflora ba tawag doon? Yun, maganda daw yun na mag-take ka nun, lalo na kung mag-food trip ka. Yun, or punta muna ako ng Jollibee para kumain kasi whole day wala pa akong kain. Ano lang, tubig-tubig lang. Tinapos ko kasi yung work ko, so, tas linis-linis na konti sa bahay. Ayun, nakalimutan kumain. So ayun, buti na lang hindi ko na ginawa yun kasi eksaktong pagbaba ko ng Grab, pagtingin ko sa Genesis, nakita ko na agad yung bus na PITX na iya. Sabi ko, yay! Sabi ko. Kasi ang ina-expect ko is around 5:30 pa ako makakasakay. Yun kasi yung nakita kong next available schedule. So yun, nakakatuwa kasi pagsakay ko doon, parang 5 minutes lang, then umalis na siya. So, perfect timing. Nag-take ako ng photos tsaka short videos dun sa bus para makita nyo. Ganda, ganda. Parang bago pa nga lang yung bus eh. At saka hindi ko expect, first time kong sumakay ng ganun, airport bus, tas from San Fernando, kasi aware lang ako na merong ganun, yung P2P bus sa Clark, yung coming from Clark Airport, tapos dadaan ng SM Clark. Originally, yun yung plano ko, mag-grab ako from Lubao to SM Clark via SCTEX. Tapos sabi ko, shucks, ang mahal nun. Maliban dun sa Grab, sasagutin mo pa yung toll fee. Tapos yung P2P bus from SM Clark, if I'm not mistaken, 420 or 430 from SM Clark to Naiya 3. Pero yung nasakyan ko from San Fernando, 180 lang, papuntang Naiya 3. Nice, diba? Tapos yung Grab ko pala from our house sa Lubao hanggang Genesis Terminal sa San Fernando, yung binayaran ko 600 something, 620 below, yun. Kasi kung nag-grab ako from our house to SM Clark, nung sinek ko yung total, nasa 1K plus, wala pa yung toll fee. Diba? Nakintipid. Tsaka natutuwa ako kasi ang dami ng improvements dito sa Naiya Terminal 3. Tapos yung food court, ang ganda. So ayun lang guys, sana on time yung flight natin papuntang Taiwan, and pagdating doon sana maganda yung panahon at makapunta agad tayo sa hotel natin para meron tayong few hours para magpahinga, matulog bago tayo lumarga bukas. So yun na muna, balik na siguro ako dun sa gate 16. Update na lang ulit ako mamaya kahit hindi kayo nagtatanong. Bye!
Hello guys, so I'm back and yay, nasa Taipei na tayo at dumating tayo ng 2 a.m. So from airport, sasakay tayo ng bus going to Taipei Main Station since sarado na yung train station. And then from Taipei Main Station, sumakay naman tayo ng taxi going to Ximending. Other alternative is sumakay ng or mag-book ng Uber, pero mas madali akong nakakuha ng taxi. So, yan yung room natin. It's a shared bedroom. So, for 4 persons. Super lamig pagising ko dyan. So after nating mag-shower, konting tour lang dun sa hostel. And makikita natin yung locker area. Merong mga chairs and tables kung saan ka pwedeng kumain, mag-chill. Tapos yung stairs going into the other level ng mga available rooms, meron din mga capsules. Tapos yung mga toilets dito and shower rooms shared also. Ayan. So, ito naman yung sa bedroom ko. As you can see, meron pa siyang automated lock, no? So, ayan guys, since nakapag-freshen up na tayo, nakapag-prepare na tayo, ready na tayong gumala. At ito nga yung exit, no, sa hostel. Ayan, press mo lang yung button, bubukas na yung door. Tapos, ayan, pagbukas mo ng pinto, kita mo na agad yung Ximending Walking District or Shopping District. So, ito nga pala yung name ng hostel, TW Hostel. Ayan, super nice, check nyo siya. And super mura, nakuha ko lang siya ng 1,000 pesos per night. So, ito na, excited na akong kumain at gumala.